I'm Jiro, the restaurant manager. I am Blitz, the customer. I'm Joyce, the customer. I am Hannah, a city health inspector. I'm Hannah, the staff of this restaurant. Isang restaurant ang patuloy na nagluluto at nagbebenta ng pagkain kahit paso na ang health permit. Pero ba tayo ngayon? Oo, parang bento. Sir, luma na yung mga karne at hindi na rin malamig ang storage. Lutuin mo na lang, hindi mo na babansin yan. Ilang customer ang kumain sa restaurant. Order ko. 2 pong tacos. Masarap sana kaso may kakaibang lasa. Oo nga eh, parang hinalasahan ako. Pagkaraan ng ilang oras, nagkasakit ang customer. Excuse ma'am, nasaktan siyan ko dahil sa kanain ko dito. Ako nga din, nasusuka ako. At sumasakit yung tiyan ko. Food poison ata ito. I'm really sorry for her what happened. Stop lang po ako dito. Tatawagin ko po yung owner. Sir, may nag-complain po about sa karne na pinaluto niya sa akin. Sige, yaman mo na. Hindi naman siguro magsusumbongin sa health inspector. Dumating ang health inspector matapos ang reklamo. May nag-report sa akin sa pag-serve ng lumang karne at sumakit yung kanilang tiyan. Sinunod ko lang po yung gusto ng owner. Saka kasi yung benta. Hindi ko rin naman nakalain ng mangyayari to. Ay ko bang makita ang inyong karne? Expired na to Ba't kayo nagbukas? Ba't kayo nag-serve ng lumang karne? Sa akin, hindi kasi yung benta. Hindi ko rin naman nakalain ng mangyayari to. Dapat maging responsable tayo. Tayong mga may-ari. Nakakasama to sa kalusugan ng mga tao. Pasensya na po. Hindi na po. Sa food service, ang kalinisan at batas ay hindi dapat pinabalewala. My name is Vince and I'm the legal analysis and observer of this case. So yung restaurant violated the Sanitation Code of the Philippines, also known as the Presidential Decree 856, which requires food establishment to maintain a valid health permit. So pasok ito sa public law para ma-check kung nasa sanitize ba or na kung pasok ba sila sa standards yung business nila. Maaaring mag-file ng mga damages yung na-harm dun sa nangyaring incident. So, ang restaurant is liable dun sa document nila na health permit sa pag-alter ng kanilang health permit and civil liability para sa mga injuries and damages na nadala nila sa kanilang restaurant and also sa kanilang mga guests. Ang restaurant owner ang liable dahil nagpatuloy silang mag-run ng kanilang business while having expired or altered health permit.